Good morning mga ka-ride. Ride with Rai Adventure nga po pala. So, mabiyahe na po kami ngayon ni Kuya. Almost 1 hour na kami bumabiyahe from Valenzuela. So, nandito na kami somewhere in Pampanga. So, shoutout nga pala sa mga viewers ko, sa mga followers ko, and sa mga hindi pa naka-follow, make sure to like, subscribe and share sa YouTube, and follow nyo rin ako sa Facebook page ko, Ride with Rai Adventure po. So papunta po kami ngayon ng Suyo, Ilocos Sur. So naimbitahan po kami doon. So on the way na kami. Take off kami around 2:30 or 3 AM. So yun nga, nandito na kami sa Pampanga. Hindi ko lang alam yung eksaktong lugar, pero maya maya po ay pahinga muna kami sa may bandang Tarlac. So later po. Always remember, ride safe and chill ride lang. Alright, let's go! Mga ka-ride, stopover muna kami dito sa 7-Eleven Tarlac City. Muna yung Sancho. Shout out. Shout out sa mga shout out. So 2 hours na kami nag-drive from Valenzuela dito sa Tarlac. Pahinga muna kami at masakit na ang mga tumbong. Punta kami ng Suyo, Ilocos Sur. Pero marami ng mga riders. Tapos na po kaming magkape. So takbo na ulit kami. So after 2 hours kung sa kami abutin, doon na muna ulit kami magpapahinga. Kasama ko nga pala si Kuya Sancho. So siya madalas kong kasama mag-ride pag kami dalawa lang. So tuloy-tuloy ang biyahe namin. Then update namin kayo ulit mamaya. Alright, bye! Okay, so sumisikat na yung liwanag ng araw, no? So, tuloy-tuloy lang ang biyahe namin.
Baka siguro sa mismong Ilocos na kami huminto. So yun nga pala, shout out sa Motorstar, baka naman. So gamit namin tong Easy Ride 175 Fi ADV ng Motorstar. Ayan, dalawa kami ni Kuya Insan Show. So shout out ko na rin sa mga katrabaho ko, sila Boss Pete, Boss Jeff, kay Boss Alfred, kay ano pa ba, kila Boss Lester, Boss Kyle, na Makmak, at syempre lalo-lalo na kay Kiko ng Malolos, Bulacan. Yan baka sabihin mo hindi kita shout-out, tatampo ka na naman. Alright, so mamaya ulit, baka sa Ilocos na kami huminto ulit. Okay, kita-kits, bye! Okay, finally nakarating din kami dito sa the Heritage Province of Ilocos Sur. Ayan, so shoutout nga pala kay Kuya Luis, nabilan namin ng buko juice. Ayan, may nabili kaming buko juice dun sa may Arco kanina. So shoutout sa iyo Kuya Luis, hihinto kayo doon, napin nyo lang siya, sarap ang buko niya, yung buko juice na tinda niya. Okay, so tuloy-tuloy na ulit ang biyahe namin. Baka huling hinto na namin sa mismong destination na. Alright, sa Igorot Farm and Resort na pala kami sa Suyo, diretso. So dun kami diretso nung nag-imbita sa amin. So kami tutuloy mag-overnight or sa buong stay namin. Bago kong makalimutan, baka magtambo rin po, shoutout kay Paring Allen, kay Boss Santi, yan mga nakakasama namin sa ride yan. And syempre sa mga nag-imbita sa amin, shoutout sa inyo, sa Arabi and Alayay family. Yan, okay. So pagpasok nga pala dito sa Suyo, so parang more than an hour and a half or 2 hours, depende sa bilis ng takbo nyo. Pero share ko na lang din na huwag masyadong mabilis ang patakbo nyo rito kasi puro kurbada ang daan dito, and may mga nalalaglag na mga bato galing sa bundok. Yeah, so yun lang masasabi ko. Alerto lang, alerto. Pero masasabing magbagal, saka pang bilis lang ang takbo natin dito. Okay, so yan, tirik na yung ako sa likuran ko. Mag-ano na kasi to, magtatanghali na. Ano oras na ba? Siguro mga alas 10 na to. Okay, so later ulit. Enjoy the ride. Bye. Mapapansin nyo nga pala, naka ano kami dito, reflectorized vest. Isa kasi ito sa mga panukala sa Ilocos. Kung daraan ka dito, so make sure na may suit kang reflectorized vest. Hindi ko lang sigurado kasi first time namin hindi ko yan na magawiri ito sa area na to Pero pagkakaalam ko, from 6 PM hanggang sa magliwanag ulit na kailangan may suot kang reflectorized vest. Maganda naman yun, syempre for safety na rin ng rider at syempre sa mga nakakasabay natin.
Hindi rin pala biro yung ano rito. Madilim to sigurado sa gabi kasi hindi lahat ng lugar may mga poste and mapupuno pa. And syempre, kung mamaya sabi nung pinsan ko ay madadaanan daw natin dito is ano na, bundok sa kabila and then bangin sa kabilang side naman. Ingat-ingat lang, alright? Okay, let's go! Barangay nga para tayo madadaanan bago tayo makarating sa mismong destination namin. So sabi madadaanan namin yung barangay ng Poblasyon, Puso, Udsaran ba yan o? Usdaran, hindi ko mga tagdaan eh. And then yung Manatong. So dun sa barangay Manatong, dun daw nakalocated yung Igorot Farm and Resort. So excited na kami ni Kuya na makarating. Siyempre first time namin eh. And sabi maganda daw yung lugar, remote, pero siyempre alam naman natin pagdating sa probinsya, di ba? So yun, ngayon na lang ako ulit naka-uwi or nagawi dito sa parting norte. Kailan ba yung huling biyahe namin? Nagkagayan din kami ni Kuya. Parang 2 years ago. Hindi ako nagkakamali. Kagayan naman kami sa bandang Tugigaraw. Pinuntahan naman kami doon na kaibigan naman ni Kuya. Ayan, so talaga, sabayan nyo lang kami sa biyahe. So again, shout out kay Motorstar. Gamit namin yung ADV 175 Fi nila. So far, wala namang problema kaming na-encounter. Tuloy-tuloy lang ang biyahe namin. Okay. Kuya nga pala, Kuya Instancio yan, nandun sa likuran ko lang. Lagi lang kami magkasunod. Either minsan siya nauuna or ako naman. Pero madalas ako yung nauuna since yung spearhead or pag-navigate ako palagi yung yan, pag naubusan ako ng baterya sa cellphone, so syempre alam niyo naman, Google Maps gamit natin. Buti na lang may intercom kami, kahit pa paano nakakapag-usap kami ni Kuya, so hindi rin boring yung pagbiyahe namin. At least nakakapag-usap kayo, nakakapag-usap kami along the way. So mawalan man ako ng siya naman, meron pa naman siya, siyempre palagi siyang may bahong power bank. Yung handy lang na power bank, so madali siyang makakapag-connect sa cellphone if ever na malobat na siya. Alright, so enjoy the ride na lang, samahan nyo kami. Okay, so kumanan na kami, papasok na kami ng Suyo. So yung
yung kanina pala, Tagudin pa lang pala yun. So, medyo mahaba-haba pang biyahe ito, pero bibilisan na lang natin. Siyempre yung saktong bilis lang kasi hindi nga namin kabisado yung yung daan, yung kalsada. So may napapanood ako kay Idol yun yung napapanood ko. Palagi ko rin sinusubaybayan yun si Idol Mike TV. Madalas yan sa norte nagbabiyahe yan. Kung saan liblib lugar na karating yun si Idol. Ayun. So tapos may isa pa si J4 ba yun? Idol J4 kung di ako nagkakamali. So yan dalawang yan ang madalas kong pinapanood at sinusubaybayan. So yan ang nag-inspire sa amin ni Kuya Insansyo na gumawa rin ng travel vlog. Alam niyo na, kahit pa paano mapapanood tayo ng mga kababayan natin or mga turista or kung sino man na maingganyo natin pumunta dito sa atin sa bansa natin. And at the same time, syempre yung mga hindi nakakapunta sa lugar na yun, kahit pa paano pag napanood nila tong video natin, matutuwa sila or ma-inspire din sila na pumunta, na kahit paano malalaman nila na may ganito palang lugar na tinatagong ganda ang Pilipinas. Okay, so ito na, nasa loob na kami ng Suyo. Hindi ko lang alam kung ano ng barangay ito. So hopefully hindi kami lumagpas, no? Hindi kami maligaw ni Kuya, pero mukhang ano lang naman to tuloy-tuloy lang, isang kalsada lang naman yung pinaka main road nila. Yun nga pala, mga ka-ride, either mahina o wala talaga signal dito sa lugar na to. Yun lang medyo struggle namin ni Kuya. Buti na lang na open na namin yung Google Map bago kami pumasok dito. So kahit pa paano kung walang signal natatrack pa rin. Yun ang challenge namin. Ayan, medyo may mga paahon na lugar. Tapos yun nga, gaya na sabi ko kanina, ito na yung mga palikulikong kalsada na. So madalang naman may kasalubong ng ganitong oras, pero siguro kasi magtatanghali. Ayan, puro paahon na kami. Tuloy lang ang biyahe natin. Usap kami ni Kuya na diretso na namin hanggang sa makarating kami, since parang an hour or less than an hour na lang naman according sa mapa. So hopefully nag-update pa yung mapa namin, diba? So ayan, samahan nyo lang kami, tuloy-tuloy lang tayo. Okay, alright. Ganda ng tanawin dito. So, yung napanood ko nga kay Mike TV, parang inaayos pa lang yung kalsada nung dumaan siya dito. Hindi ko lang napansin kung kailan yun. Siguro last year ba yun o 2 years ago. Siguro nung dumaan nga siya rito rough road, pagkalibak-libak pa. Pero ngayon okay na yung kalsada, sementado na siya. Although syempre medyo may mga bumpy parts pa rin, pero mas okay na kaysa yung napaka rough road. Ayos dito, maganda yung lugar dito, talagang feel mo na yung probinsya.
Okay, so medyo focus lang tayo dito, no? Kasi ayan na, nagsisimula na ulit yung kalsada na may bangin sa kabila at lubundukin naman yung kabila. So kung mapapansin nyo, may nadaanan kami dito na yung kalsada na nalalaglag yung mga lupa, may mga bato rin kasama. So ingat-ingat lang and focus lang sa kalsada. Panalo tong lugar na to. Babalik ako to sa susunod. Yun yung lugar, mapuno, fresh air talaga. Okay dito. Salamat sa pag-iimbita. Ayos. Sarap mag long ride kapag ganito. Steady lang ang takbo natin. Kaya nga nasabi ni Kuya Insan Show, takbong pogi lang.
Kunti na lang kuya, malapit na tayong makarating. Tiis-tiis na lang. Tuloy-tuloy na to. So yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Yan, bundok na yan, sa side na yan, nakikita nyo ngayon sa screen. So dyan may mga nalalagdag na bato dyan, so bigla lang nalalaglag, so kailangan talaga alerto tayo pag dumaan dito. Hindi pwedeng magpatumpik-tumpik. Lalaki ng mga bato rito, adobe, hindi lang basta yung alam mo yung bato na ano, solid na bato talaga. Kaya siguro pag maulan dito, ano, naglalaglagan yung mga bato na yun, kasamang tubig. Buti na lang maaraw itong biyahe namin, saktong-sakto lang. Kasama ang panahon. Ayos! Kunting tiis na lang, malapit na tayo.
matibay talaga tong motor na to, bilib ako. Swabe naman siyang malakbo. Sa mga preno naman, kahit na basic na preno lang, malakas din naman yung hatak. Pag na nagtuloy-tuloy na, maganda yung niya, maganda yung hatak niya. Ayos to. Magtatagal kami magsama na itong motor na to. Siya nga pala, ang plano namin after dito, dadaan kami ng Besang Pass. Ayan, na-influensya na naman kami ni Idol Mag TV talaga, tsaka ni Idol J4. Nakakapanood namin yun sa kanila. O ayan, tulad yan, yung sinasabi ko, bangin na yung sa kanan, tapos bundok yung sa kaliwa, at posibleng malaglagan tayo ng bato. Huwag naman sana. So yun na nga, magbesang pass kami, tapos tatagos kami ng Benguet. So hindi pa namin sure kung saan, pero may sinasabi pinsan ko magbugiyas daw kami, bugiyas. Tapos labas na nun Atok, tapos baba na ng La Trinidad, and then Baguio, pabalik na ng Manila. So gagawin namin yun, for sure. Yun ay magiging ruta namin. Gustong gusto namin talaga madaanan yun So siguro sa mga sa susunod na araw, baka lumuwas na kami, doon ang daan namin. Ayan, malapit na daw kami. Na lang, ilang minuto na lang to, 9 minutes, 10 minutes. Malapit na talaga. Sulit ang pagod dito.
Ganda ng tanawin, ganda ng lugar. Bawing-bawi ang pagod. Okay, so nandito na kami. Finally, nakarating din kami dito sa venue. Ayos. Internet. No internet. Tara na, babaan tayo. Ito po, extra challenge dito. Natawid kami ng hanging bridge. Magalawang hanging bridge. Scary. Good luck. Ano kuya, kaya pa? Kaya pa? Nervyos na. Yan na, lapit tayo sa dulo. Buwis buhay pa lang papasok dito. May mga isda. Swimming time na. Dito na lang kami sa resort babawi. Tignan nyo yung tuktok ng bundok, oh. Ang lamig siguro dyan. Sarap mag-camping dyan, oh.